Okay, mga kapwa ko, mga mangingisda sa deep sea fishing, yung mga tagahuli ng mga tuna, tulingan, tambakol, gagawa tayo ng kitang. Tawag dito yan sa amin sa Waray, kitang. Pero marami ang tawag dyan. Yung iba ang tawag karas, undak. Yan yung mga numero 18 na taga. Nilagyan na ng pain. Ang inilagay na pain kung ang tawag dyan ay centennial o crystalline. Yan. Ang hawak-hawak ko niyan, bali ang magagawa niyan dalawang kitang. Kung tawagin ay long line. Yan. Yan ang kasama ko si Lonsoy. Siyang tauhan ko. Tutulungan ko siya gumawa. Yung tauhan ko yan si Lonsoy, yung nakasombrero ng asol. Ako naman itong may hawak. Tutulungan ko siyang gumawa para matapos kagad kasi mahirap ang gumawa niyan. Pag itali mo ng higpit, masakit sa kamay yung tansi o nylon. Bali, ang gagawin namin kitang 200 pirasong taga yan ay 300 pirasong taga. Pero hahatiin namin yan, gawin namin dalawa, bali tag 150. Yan. Kumuha ko ng plywood para lagyan ng mga taga na tinalian na ng tinatawag na haod para hindi magkandahulog. Yan. Dinidipa mula sa dulo hanggang sa unang taga. Yung pinakadulo niyan ang ilalagay ay pampalubog. Sinker. Sinker ang tawag dyan. Lagdong baga. Yan. Yung lalagyan namin ay kaputol na kawayan para hindi magkagulo ang mga taga. Yan. Siyang tagatali, kailangan higpitan ng maayos para kung sakaling kainin, hindi magsama-sama. Kung saan itinali, doon lang siya. Steady. Steady. Bali, siyang aking tauhan, siyang lalaot. Ako, tutulong lang ako sa kanya gumawa. Yan. So, umpisa na natin. Sangbod na. Ang bahayan namin ay numero 50 kasi mga medyo gamay ang taga o ang bingwit. Numero 18 lang ang taga. So 50 ang bahayan, 30 ang raway. Kung tawagin sa Bisaya, haod. Bahayan 50 kasi ang target lang dito na hulihin yung mga maliliit lang na sambagon. Kaya maliliit na tuna, pinakamalaki na dyan, kalahating kilo. Dahil yan ngayon ang maayos na supply na isda sa laot galing Pasipiko. Yan. Yung panguhulihan ng isda mula rito sa tabi hanggang doon sa tinatawag na payaw o floater ay umaabot ng 30
30 milyahe. Kaya kinakailangan na rin may gamit kaming GPS. May dala kaming GPS o Global Positioning System para hindi kami mahirapan doon kung saan na banda ang payaw o ang floater kasi doon yan mangingisda. Doon yan mangingisda. Yan, sa ang pagitan ng taga mula sa isa hanggang sa susunod, ang pagitan lang niyan ay kulang-kulang na 1 metro. Kasi maliliit nga lang na isda. Pero kung medyo malaki-laki na tulingan o tambakol ang hinuhuli namin, iba na ang laki ng taga at saka nylon. Kung mga maabot na ng 1 kilo ang bigat, ang ginagawa namin dyan, ang bahayan, 70 hanggang 80. Tapos yung tinatawag na haod o pakaway ay 60 hanggang 70. Tapos yung taga, numero 16 na. Tapos ang kanilang pagitan ay 1 metro na rin. Pero dahil ang supply ng dagat ngayon ay medyo maliliit, ang tawagin lang namin yan ay pirit, kaya medyo ang distansya, kulang-kulang na 1 metro. Tapos medyo maliit din ang aming bahayan sa kapakaway, kasama na rin yung taga. Ayan. Ang ating pain na crystalline, ganun yan ang kulay dahil pinaghalo yan ang kulay na rose pink at saka light pink na crystalline o kaya centennial ang tawag dyan. Tapos sinahaluan rin ng King Eagle na silver ang kulay para makinang tingnan ng isda, maakit ang isda, humabol. Maakit ang isda, humabol. Medyo mabagal lang yung gawa namin dahil mahirap talaga ang pagdali ng mahigpit, masakit sa kamay. Kaya yung iba dyan, yung may pera, nagbabayad na lang gumawa ng kitang o long line kasi yun nga masakit sa kamay. Masakit sa kamay. So, ngayong araw ng Sabado, so, 1 kitang lang yung aming matatapos. Bukas, Linggo, gagawin namin uli yung isa. Tapos, sa Lunes, pwede nang magpalaot. So, sabay pampalakas, mayroon na rin kaming tagi-isang sting para iwas tamad, hindi makatulog dahil nakakaantok talaga itong paggawa ng ganito pag hindi ka sanay. Yan. Pag medyo marami-rami ng taga ang may kabit niya, saka ko na uli roll dyan sa kawayan. Ganun lang. Yan. Ang paggamit nito sa kitang palubog na ang araw at saka liwanag sa madaling araw, mga alas 5 ng madaling araw,
At saka sa hapon, palubog na rin ang araw. Yan ang paggamit. Paggabi, hindi na yan ginagamit. At saka pag-araw na rin, hindi na rin yan ginagamit dahil hindi na yan kakainin. Ibang klaseng panghuli na ang gagamitin pag-araw na. Yan ang tinatawag na subid or bira-bira. Paggabi, atakihin na yung mga malalaking tuna na. Yung malaking tuna, mga yellowfin. Latak na ang gagamitin namin paggabi panghuli sa tuna. Siya nga pala, kinuha ko yung logbook, listahan sa isa kong bangka dahil nandyan naka-record kung kailan sila umalis. Dahil itong kasama kong tauhan ko, nagtatanong ko sa akin kung kailan mabante yung isa kong tauhan, sila Wilmer. Dahil hindi ko matandaan, kaya tiningnan ko kung kailan sila dahil malalaman ko kung kailan sila nagpalaot dahil nandito sa logbook nakalista kung kailan ang pitsa at kung ano na rin ang kanilang biniling pang starting. Diyan, kalista. Ayan, nakita ko. Bumiyahe pala sila nung ika-11 nitong buwan ng September. So, sa madaling salita, dahil 16 na karon o 5 araw na sila. Pero hanggang ngayon, natawagan ko sila Wilmer, na monitor ko, wala pa silang huli na tuna kahit isa. So, sa madaling salita, wala pa silang pambawi sa gastos. Ang kanilang gastos ngayon, ang kanilang konsumo, nabili sa mga pangangailangan, kasama na yung baon, prodo, umaabot ng 18,000 plus. 18,000 plus. So, ibig sabihin nito, kailangan makahuli muna sila ng 4 hanggang 5 na tuna, yung malaking tuna, para makabawi sila sa kanilang starting. Ngayon, kung hindi sila makahuli ng 4 hanggang 5, ang lalabasan dyan, lugi kami. Sige, habang nagtratrabaho kami, panay ang kwentuhan para hindi namin mamalayan na matatapos na rin yan. Yan, kinakagat ng ngipin para mahigpit ng maayos. Kasi kung hahatakin mo lang ng hahatakin, masakit. Kaya maaaring mag-slide yung pagkatali mo. Kaya kailangan kagatin ang dulo ng tansi para hatakin ng maayos. O ayan, nakabitin. O, nakabitin. Ayan, mahirap talaga ang paggawa nito. Kaya tinutulungan ko lang siya. Di bali na lang ako ang taga-lagay doon sa kawayan. Tawag kasi yan sa amin pagsangbod. Sangbod. Ewan ko sa Tagalog kung anong tawag dyan. Magganon dyan sa kawayan. Parang yung kawayan kasi parang pulunan yan. Parang pulunan yan. Yan. O, mga Lunes na pwede na siya makapagpalaot dahil ready naman ang mga gamit.
Ang kukumplituhan ko na lang dyan ay yung lagdong, tawag niyan, sinker. Magpuputol-putol ka ng bakal, yung mga steel bar kahit scrap lang. Tapos yan ang gagawing pampalubog. O yan pala, yung anak ko. Tumutulong din yan paggawa pag mayroon kaming utos. Sila ang utusan para hindi na kami patayo-tayo dahil nakakapagod, so utusan namin. O yan, habang magtatrabaho kami, nagkukwentuhan para hindi namin mamalayan na matatagalan kami dito sa pagtrabaho. Para hindi namin mamalayan, tuloy ang kwentuhan. Minsan, nagkakabulahan, tawa o tingnan nyo. Pinalak naman sana namin na habang nagtatrabaho, magtagay lang muna sa Red Horse para malibang ang problema. Hindi ako umiinom ng nakalalasing. Kaya sa Sting na lang kaming bumaling. Tag-isa kami ng Sting. Yan. So, ilagay lang muna natin dahil hindi siya sa akin nakakahabol. Sa akin, yung trabaho ko mabilis lang dahil roll ko lang dyan sa kuwayan. Samantala yung sa kanya, tingnan nyo, kakagatin niya yung dulo ng tansi. Tapos sabay ingat na hindi madulas dahil baka sumabit yung taga. Delikado. Yan. Pag medyo marami-rami na naman ang naikabit dyan sa bahayan, saka ko naman lambod. Sa kawayan, lambod ang tawag sa amin eh. Ayan. Lambod. So, sa unang biyahe niya dahil marami kaming gamit na dapat bilhin kasi itong bangka ko mayroon yan gumagamit pero pinaalis ko dahil wala nang kaayusan ang kanyang trabaho, hanap buhay. Nalulong kasi siya sa cellphone. Imbes na magtrabaho sa mga kagamitan niya pandagat, sige na lang sa video call o email. Maging sa laot, hindi na makapagtrabaho. Kay doon na sa babaw ng palo aakyat para makahagip ng signal. Maglaro na siya ng email. Sabi ko, talo tayo dito. Ito lang ang inaasahan natin na kikita tayo dito para makabili tayo ng bigas. Pero ang sa kanya ay parang laro-laro na lang. May mga pamilya pa naman tayo na pinapakain, may mga bata na pinaaral. Kaya mas mabuti ko na lang muna na i-standby yung bangka. Ngayon, ito na na wala siyang nagagamit na bangka kaya inupiran ko na siya kung gusto mo. Itong si Lonsoy. Pumayag naman siya kaya nagkasundo kami. Inayos na namin, tinalian na namin kanina yung katig dahil medyo luwag ang pagkatali. Pinatulungan ko siya sa isa kong tao na si Rene. Sabi ko, tulungan mo muna si Lonsoy magtali ng katig. Sabi ko, anuhan na lang kita ng pampainit sa katawan.
Sabi ng tao ko si Rene na isa na wag na Kuya Joe. Sabi ko, hindi, kailangan mo to sa iyong katawan. Parang vitamin ba? Yan, vitamina. Yun, binigyan nang matapos na sila magtrabaho dahil tinulungan niya, binigyan ko siya ng emperador. Ngayon, dahil tapos na sila magtrabaho sa bangka, ito na. Gumagawa na rin kami ng kitang kakabit na namin sa bahayan. So ayan, itong ginawa namin na kitang bali 3 box ito na taga. 300 pieces na taga. Hinati namin ito, gagawing 2 kasi halimbawa, alam nyo kung anong dahilan kung bakit ginawa namin itong 2 kasi yung isa dyan ay reserba. Kung sakali, minsan kasi nangyayari yan na pag punong-puno na ng isda, yung kitang minsan yung bahayan napuputol. O kaya minsan din pag may isda na, kinakain yung isda ng pating o kaya tanigi. So, napapasama minsan ang bahayan, nakakagat. Pag nakagat din yan, putol. Kaya yan ang dahilan kung bakit 2 yung ginagawa namin na kitang para mayroong isa na reserba. Yung minsan din, dahil tulad ngayon, medyo pabago-bago ang panahon, masama-sama ang panahon, masyadong maalon, masyadong malakas ang agos ng tubig dagat. Kasi yung tubig dagat kapag umano yan ang lakas ng tubig, ang kung tawagin ang daloy ng tubig, mas malakas din yan sa ilog. Malakas din yan sa ilog. Kaya minsan dahil sa lakas ng tubig, ng agos, sumasabit yung kitang, yung taga doon sa mainline ng payaw o ng floater. So pag sumabit yan, hindi mo na yan matatanggal. Ang mangyayari dyan, hindi mo rin yan pipiliting hatakin kasi baka maputol yung mainline. Sayang, pinaghahanap buhayan tapos mapuputol lang, sayang. So yung ginagawa namin, pag sumabit yung kitang namin sa mainline, putulin na lang namin yung kitang namin para yung payaw o yung floater hindi maperisyo. Manatiling siya nandiyan dahil pinaghahanap buhayan natin yan. Kahit hindi tayo ang may-ari, kailangan mayroon din tayong pagmamalasakit. Kaya yung iba dyan talagang pinipilit hatakin. Pero kami, kabilin-bilinan ko sa mga tauhan ko, kung mangyari man yan ng inyong tansi, kitang o kung ano man, kapag sumabit sa mainline ng payaw, huwag niyong pilitin na hatakin. Hanggat maaari, putulin na lang ninyo ang inyong tansi, ang inyong nylon, putulin na lang para hindi madisturbo ang payaw. Dahil pinaghahanap buhayan natin yan. Diyan tayo nagtatali, pag nagpapalaot. Kahit hindi tayo ang may-ari niyan, dapat may malasakit din tayo. Papasalamat tayo sa kanila na pinapatali tayo.
Kaya wag natin gagawin ang hindi mabuti. Kaya pero yung iba dyan, pag walang tao, minsan pinapa-anuran, magpalaran ka, tanggalon ang habong, which is hindi maganda, hindi mabuti. Ako galit ako sa ganyan. Kaya kahit nandito lang ako sa tabi, yung mga tao ko nasa laot, lagi ko sa kanilang ipinaalaala na yung mga gawain ng ibang mangingisda na hindi mabuti, huwag niyong gagayahin. Kailangan mayroong pagmamalasakit dahil dyan tayo nabubuhay. So, yan, nakakatuwa kinain na yan ng mga tulingan, tambakol, kasi parang makikita mo parang Christmas tree yan eh. Dahil akalain ba naman ang pagitan lamang 1 metro o kulang na 1 metro, nandyan na naman mayroon. Yan. So, yan, marami pa ang aming may kakabit dyan. Wala pa kaming kalahati sa 150 na piraso, wala pa kaming kalahati. Dahil mabagal nga, yan ang pinakamabagal yung pagkabit na dyan sa bahayan. Ayan. Gusto namin sana magkape pero umalis yung anak ko na dapat namin pag-utusan. Wala kami mautusan, kaya hindi na lang muna kami nakapagkakape. Saka hindi rin kami lalayo dahil yung isa kong tauhan, si Ramil, dumaong kaganina, mayroon siyang huli na tuna. Nandoon naka-ice, kukunin ng truck galing sa Maydulong. Sila ang bumibili, tapos dalhin nila sa Maydulong, tapos dadalhin sa Jinsan, General Santos City, pang-export po. Pang-export po ang aming isda. Yung aming isda na pag nahuli namin, masilan ang aming handling. Dahil pang-export. Hindi tulad ng na pampalingki lang, na kahit lang ang inyong kilos. Yung sa amin, iniingatan talaga namin ang isda. Mula sa pagkahuli, may oras kami kung ilang oras lang ang ibababad namin sa tubig para ilublob na namin doon sa malamig na tubig, malamig na malamig. Ngayon, pag daong na nila, ididiskarga na ang isda. Kung mayroon kadiskarga, tinutusok ko na yan. Tutusukin ko, may tester ako dyan. Kukuha tayo sa loob ng laman ng tuna kung anong ori ang kanyang laman, kung pwede sa export. Ngayon, kung hindi, lokal, ibenta na lang natin sa mga magtitinda sa palengke. Ngayon, kung may klase ang laman ng tuna, taga Maydulong na ang bibili, kumpanya ng 10 Points, para dalhin na sa General Santos City, 10 Points Company. Pang-export yon. Pag pang-export, mahal ang presyo. Hindi tulad ng mga lokal na
ano na lang ang presyo, usap-usap lang. Pero sa ngayon, medyo mahina ang kuha ng tuna dahil nga sa pabago-bago ang panahon. Pabago-bago ang panahon. So, ayan. Ako, yung mga tauhan ko, pag wala akong ginagawa, tinutulungan ko silang gumawa. Total, wala na rin lang akong gagawin. So, tulungan ko na lang sila para mapadali ang kanilang trabaho. Tapos, sabay kwento ng kwento, sinasamahan ng kaunting bola para hindi kami mainip, hindi mamalayan na, ang gawain natin, yung ginagawa natin ay patapos na pala. So, nagkakabulahan minsan, tapos tawanan, ganun lang. Ganun lang. Ngayon, andito na sa likod ko, sila Rene og si Bata, maghahanda para makalaot sila. Kumukuha na sila ng pang-starting. Pero yung nag-aasikaso na lang sa kanila, yung naglilista kung anong kukunin nila, ay yung misis ko at saka yung anak ko na babae, nag-aaral ng first year. Sila lang muna yung inutusan ko dahil may ginagawa ko. Pero kung wala kong ginagawa, ako talaga ang haharap sa kanila para masikaso kung anong kanilang pangangailangan. Ako talaga. Yan. Dahil sila Bata o Rene magpalaot na naman. So, bibiyahe yan ngayong hapon. Bibiyahe yan ngayong hapon, alas 3. So, alas 3, pizza 16. So, ang target nila na uuwi